Unti-unting lumalapit ang mga halimaw sa kinaroroonan ng mga tao. Halimaw, takbo, tulong, iligtas nyo kami, sigaw ng mga taong nagtatakbuhan. Bakit hindi mabuksan ang pinto? Palabasin nyo kami. Kung sino man nasa labas iligtas nyo kami. Muling sigaw ng mga ito. Habang sina Sojun at Anhai ay nakatingin sa mga halimaw na naglalabasan. Sobrang daming nila, saan tayo magsisimula, tanong ni Anhai. Nagulat si Anhai sa ginawa ni Sojun dahil nakita niya na tumalon ito mula sa ikalawang palapag at pinuntahan ang isang lalaking nahingi ng tulong. Gamit ang kanyang sibat ay nakipaglaban si Sojun sa halimaw. Pumunta ka sa exit, darating doon ang mga hunters, sabi ni Sojun sa lalaki. Nagpasalamat ang lalaki at sinunod ang sinabi ni Sojun. Mas magiging madali ang pagpatay natin sa mga halimaw kung makikigrupo tayo sa ibang hunters, puntahan natin sila, suhestyon ni Sojun. Sumang-ayon naman dito si Anhai. Sa kanilang paghahanap sa ibang hunter ay nakita nila si Song Suyen na nakikipaglaban sa halimaw. Tumutok lang kayo sa laban para hindi magiba ang depensa, sigaw nito sa mga kasamahan. May lumapit na babae dito. Takot na takot ang babae at sinabing iligtas siya at ilabas dito. Pero itinulak lang ni Suyen ang babae. Kitang-kita ni na Sojun at Anhai ang pangyayari. Tumakbo sila upang lapitan ito. Sumisigaw ang babae at humihingi ng tulong sapagkat may lumalapit dito na halimaw. Bago pa man makalapit sina Sojun ay may isang babae na mabilis na tinulungan ito. Nagtaka si Sojun na bakit nandito ito. Ito ay walang iba kundi si Go Hyun. Si Go Hyun ay isang hunter na nakaligtas hanggang sa araw ng pagkasira ng mundo. Pero sa memorya ni Sojun, hindi dapat nandito ang babae. Umayos ka Sojun, hindi ito ang tamang oras para ma-distract ka. Sitin ito, sa sarili. Hunters, mangyaring kumalat kayo, ipunan at palibutan natin ang mga sibilyan. Manatili ang depensa sa unahan. Manatiling kalmado at pokus sa laban habang pinoprotektahan natin ang mga sibilyan. Sigaw ni Sojun sa mga kasamahan. Papalapit ng papalapit ang mga halimaw, humanda na sila sa pag-atake. Kanya-kanya sila ng atake sa bawat halimaw. Nang magupo nila ang kahuli-hulihang halimaw ay naisip ni Sojun na ito na siguro ang huli nilang kalaban. Nilapitan nito, si Anhai. Ayos ka lang ba? Magaling ang ipinakita mo para sa unang laban. Oo, ayos lang ako, lahat ng lakas ko ay umalis sa katawan ko. Magpapahinga lang ako saglit, sagot ni Anhai. Sa isang banda naman ay lihim na nakikinig si Suyen sa usapan ng dalawa. Binalikan nito, sa isipan ang naging usapan nila ng tauhan. Nagpunta siya sa gusali ng organisasyon at kinamusta ito. Hawak niya ang resume ni Anhai. Napabuntong hininga siya sapagkat akala niya ay nakuha na nila ang isang kapaki-pakinabang na hunter sa pagkakataong ito. At hindi nila alam kung saan nito nakuha ang lahat ng impormasyon na sinabi nito sa kanila. Iniwanan din nito ang kontrata. At umalis na lang. Lumapit si Suyen sa dalawa. Inilahad nito ang kamay kay Anhai. Salamat sa iyong pagsisikap. Ang ginawa mo ay napakalaking tulong kanina sa laban. Si Sojun na nasa tabi ni Anhai ay siyang umabot ng nakalahad na kamay ni Suyen. Hello, ako si Lee Sojun, sabi nito sa lalaki. Oo. Ako naman si Song Suyen, sagot nito. Tignan mo, halos hindi siya makapagsalita, tuwang-tuwa sabi ni Sojun sa sarili. May babaeng may buhat na bata ang dumating at humihingi ng tulong. Nilapitan ito ni Sojun at tiningnan. May kulay ube sa braso ng bata. Isa itong earth spider poison. Makakapit ito sa pangunang lunas ngunit malalagay ang buhay nito sa panganib kung hindi magamot sa lalong madaling panahon. Magbubukas lang ang exit kung malilinas natin ang dungeon at mapatay natin ang pinuno ng mga halimaw. Sabi ni Sojun. Hindi ako sang-ayon dyan. Ang dungeon exit ay sadyang magbubukas pagkatapos ng 24 na oras. Seryoso ka ba sa sinasabi mo na patayin natin ang pinuno nila kahit kakaunti lang tayo? Sabi ni Suyen habang nasa likod nito ang kanyang mga gwardiya. Sapat na ang bilang natin para makipaglaban. At ang batang ito ay hindi tatagal kahit may paunang lunas pa, sabi ni Sojun. Bumantong hininga si Suyen at sinabing, sa itsura mo palang mukhang naghahangad ka na maging hunter. Pero hindi ako tanga para itapon ang sarili ko sa dungeon na hindi handa. Wala akong dahilan para makinig sa'yo. Mananatili ako dito. Pati na din ang mga gwardiya. Galit ang mga matang tumingin si Anhai.
Tingnan mo, hindi ba dapat sinusubukan mong magligtas ng tao kapag kaya mo bulong nung isang gwardiya sa kasama niya? Kahit noon pa man bago ang pagbabalik ni Sojun ay nililinis lamang ni Song Suyen ang dungeon pagkatapos mabuo ng exit. Dumadaing ang bata sa sakit na nararamdaman. Nagbigay ako ng paunang lunas kaya kumapit ka pa ng kaunti. Hindi pa natatapos ni Sojun ang sinasabi ay may biglang nagsalita. Sasama ako sa inyong dalawa. Napatingin si Sojun at Anhai dito. Dapat muna tayong magpakilala sa isa't isa bago tayo maghiwa-hiwalay, di ba? Ako nga pala si Go Hyun. Pakilala nito. Sa isip ni Sojun ay hindi nga siya nagkamali kung sino ito. Sa pagkakatanda niya ay magkasama ito at si Song Suyen noon na nilinis ang dungeon pagkatapos mabuo ng exit. Go Hyun, akala ko ay kakaiba ka sa mga baguhan na iyan. Gusto mo na ba talagang mamatay? Biglang sabi ni Suyen na nakikinig sa kanila. Tumigil ka. Sa iyong ipinapakitang kakayahan sa tingin ko ay kailangan mo nang mag-quit bilang hunter. Matapang na sabi nito sa lalaki. Sa palagay ko ay handa na kayo. Pag-iiba ni Sojun sa usapan. Simulan na nating linisin ang dungeon, at give in ang department store. Sabi ni Sojun sa dalawang babae. Habang naglalakad sila ay nagtanong si Anhai. Sojun, ano itong magagandang ilaw? Yan ay luminescent moss. Tumutubo ito sa madidilim na parte ng dungeon, sagot ni Sojun. Anhai, siguro nga ay baguhan ka talaga, buong akala ko ay isa kang veteranong hunter dahil sa iyong ipinakitang galing sa pakikipaglaban kanina. Masyado mo naman akong pinupuri, masayang sabi ni Anhai. Komportabling nag-uusap ang dalawa sa likod ni Sojun. Sa isip ni Hyun, ang dalawang ito ay tiyak na nagpapakita ng mga pambihirang kakayahan kumpara sa ibang naghahangad na maging hunter. Lalo na si Lee Sojun. Ito ay isang pambihirang hunter. Mayroon din itong tumpak na paghuhusga at kasanayan sa pag-uutos. Dapat tayong magpasya kung sino ang orderer bago sumabak sa laban. Sabi ni Sojun. Dapat mayroon itong pangunawa sa laki at dami ng kalaban. Marunong din sa diskarte. Hindi ako bilib sa sarili ko na kaya ko ang tungkulin ng isang orderer. Sabi ni Hyun. Lalo na ako, hindi din ako bilib sa sarili ko sa mga ganong bagay na napakahalaga, sabi naman ni Anhai. Ikaw naman, Sojun Opa? Tanong ni Hyun. Iniisip ni Sojun kung sasagutin ba niya ito. Na ang matalinong babae ay sinusubukan siya ngayon para masuri ang kanyang kakayahan. Plano pa man din sana niya na ipakita ang angking galing at kakayahan. Ngunit magiging problema lang kung mag-uusisa pa ito. Napapakamot sa ulo at napabuntong hininga na sumagot si Sojun. Hindi din naman ako bilib na kaya ko. Pero dahil ayaw nyo parehas. Wala akong pagpipilian kundi tanggapin ang tungkulin, sagot ni Sojun. Sa pamamagitan ng pagpapanggap ay kunyaring nalulula si Sojun sa tungkulin ng isang orderer. At papahirapan niya ang babae na kilatisin siya. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Maya-maya ay nagsalita si Sojun. Hinto. Sa tingin ko nandito na tayo kung nasaan ang pinuno nila. Paglapit nila ay nakita nila ang isang slime. Pwede ba ang dungeon boss ay isang slime? Isang halimaw para sa pagsasanay sa mga baguhan. Tanong ni Anhai. Huwag mo itong maliitin, pinuno pa din nila yan, sagot ni Sojun. Medyo malaki siya pero isa lang itong slime. Tapusin na natin, sabi naman ni Hyun. Ako ang orderer kaya makinig kayo. Sabi ni Sojun. Napipilitang sumang-ayon si Hyun. Dahil ang mga slime ay tumutugon sa vibration sa paligid. Mag-ingat kayo sa pagbaba sa sahig. Sabi ni Sojun sa dalawa. Sige, dahil ako ang vanguard, mauuna ako, sabi ni Hyun bago ito tumalon papunta sa kinaroroonan ng slime. Humahangang nakatingin dito si Anhai. Wow, lahat ba ng hunters ay ganon? Sabi nito. Hindi pa natin yan magagawa sa ngayon. Pero possible yan basta may sapat na pagsasanay, sabi ni Sojun. Sa hindi inaasahan ay nabitak ang batong pinagkakapitan ng tali kung saan nakalambitin si Anhai at bigla itong bumagsak. Nilapitan ito ni Sojun at tinanong kung ayos lang ba ito. Sumagot naman ito na ayos lang siya pero yung vibrations. Sinabi ni Hyun na ayos lang iyon kasi kahit malaki ang slime napaka-sluggish naman nito. Nagulat si Hyun nang biglang may umatake sa parte kung nasaan si Anhai. Sumigaw ito para makaiwas ang babae, buti na lang at madali itong nalapitan ni Sojun. Namangha si Hyun nang makita kung anong nasa loob ng slime. Isa itong bungo. Tumayo ito at gumalaw. Nakatingin ito kay Sojun at Anhai.
Humanda na ulit ito sa pag-atake. Gaya ng inaasahan ay mas sensitibo ito sa mga vibrations kaysa sa mga visual na pahiwatig. Hanggang sa puntong ito ay umaayon ang mga plano nila. Nag-debrief muna ang tatlo bago sumabak sa laban. Ang mga slime ay mahina laban sa apoy. Kahit na saglit lang ay makakatulong ito na masira ang membrane para makita ang core. Gumuhit si Sojo ng plano nila. Ako at si Hiyon ang bahala sa membrane ng slime. Ikaw naman Anhay, babante ka sa likod kung sakaling magkaroon ng kagipitan. Ipapaubaya ko sa iyo ang paghahagis ng boteng ito para magkaapoy at makatago kami at masunog ang slime. Sabi ni Sojun. Tumago sila sa likod ng bato. Ngunit kung ito ay patuloy na aatake ng ganito, wala silang pagkakataon na may hagis ang bote. At kakailanganin din nila na makipaglaban agad. Hindi magtatagal at magigiba din ang batong kanilang tinataguan habang nag-iintay ng tsansa para umatake. Kailangan kong maaibaling ang atensyon niya sa ibang bagay, di ba? Sabi ni Hiyon. Sa isip nito ay siya lang ang may kakayahan na gumamit ng mana para yanijin ang paligid. Nagpaalam na ito sa dalawa. Nag-ipon ito ng mana sa kanyang mga paa at naghanda na para tumalon. Bumuling ang tingin ng bungo sa direksyon na tinatahak ni Hiyon. Sa bawat talon nito ay umaatake ang slime. Kung ang labanan ay tungkol sa patatagan at patibayan, siguradong panalo na ako. Sabi ni Hiyon sa sarili. Sa bawat direksyon na puntahan niya ay sunod-sunod ang pag-atake ng slime. Napansin ni Hiyon na ang slime ay sinusubukang basagin ang kanilang pinagtataguan ngunit hindi ito makalapit kung nasaan parte sila. Ibig sabihin din na malawak ang saklaw ng pag-atake nito ngunit hindi ito makagalaw o makaalis sa kanyang pwesto. Wala din itong pinagkaiba sa isang daga na nakakulong. Hinawakan ni Hiyon ang kanyang espada. Nag-ipon siya ng mana bago umatake. Sa isip niya ay kung mahahati niya ang katawan ng slime ay malalantad ang loob nito. Sa parte kung saan nakatago sina Sojun ay nakita niya ang paghahanda ng espada ni Hiyon. Absolute split ang ginawang tindig nito. Ito din ang ginawa nito noon. Humanda na itong umatake. Ganun din ang slime. Kung tungkol kay Go Hyun noon ang pag-uusapan, kayang-kaya nitong hatiin ang katawan ng slime ng walang problema. Ngunit ang Go Hyun ngayon ay kulang sa skills bilang hunter at bilang swordswoman. Pag-espada nito sa slime ay nahirapan ito dahil masyado itong makapal at pumupurol din ang kanyang espada kaya naman hindi niya nahati ang katawan ayon sa plano niya. Napakabilis din makarecover ng slime. Sa tingin ni Hiyon ay sa lagay ng espada niya ay hindi na ito makakatagal pa. Kinakabahan ito ng aatakehin na ito ng slime at huli na para lumaban pa. Buti na lang may naghagis ng bote sa slime. Ito ay walang iba kundi si Sojun. Isa itong bote na may lamang langis. Nabasag ito at napuno ng langis ang slime. Ang slime na ito ay napakahirap lapitan at mas mataas ang acidity nito kaysa sa mga regular na slime. Kailangan nating alisin ang panlabas na membrane nito para mailantad kung anong nasa loob nito, sabi ni Sojun. Madaling sabihin pero mahirap gawin. Parang hindi na natin kayang ituloy pa ang laban. Salamat sa'yo nakaligtas ako kanina, sabi ni Hiyon. Mamaya ka na lang magpasalamat, kailangan muna natin makalabas dito, sabi ni Sojun. Hindi ba ang bagay na iyon ay mas malapit sa isang field boss kaysa sa isang slime? Tanong ni Hiyon habang sila ay tumatakbo. Sa tingin ko ay galit ito dahil inasar mo, sagot ni Sojun. Kung gayon, ano ang dapat kong gawin? Kahit binato na natin ito ng langis, hindi din tayo makakalapit dito para masindihan ng apoy, lalo na at nagwawala sa galit ang slime. Sabi ni Hiyon. Ayong tungkol sa apoy, sasabihin ko sana na. Hindi na naituloy ni Sojun ang kanyang sinasabi dahil aatakihin ito ng slime sa kanang bahagi. Sa isip ni Sojun ay naging pabaya siya. Hindi ito kayang harangin ni Hiyon lalo na sa lagay ng espada nito. Nag-ipon ito ng mana sa kanyang sibat. At handa na sanang umatake. Pero nakita nila na nabalot ng apoy ang slime. Ito ay sa kadahilanan na pina na ito ni Anhay. Nung sila ay nagde-debrief ay sinabihan ito ni Sojun na sa oras ng pangangailangan at malagay sila sa panganib ay si Anhay ang magiging bahala para makagawa ng apoy. Kapag ang isang araw na puno ng mana ang ginamit ay magiging mas madali para makagawa ng apoy. Ngunit sa tingin ni Anhay ay hindi niya kaya. Dahil kahit kailan ay hindi pa niya nagagawa ito. Bukod doon ay hindi pa din niya nakokomplito ang kanyang mana training. Kaya hindi niya sigurado kung magagawa ba niya. Pero sabi ni Sojun ay,
Kaya ni Anhai, ang pagsasanay na ginawa nito. At pati hanggang ngayon. Gayon din yung pakikipaglaban na ginawa nito kanina ay nakaya lahat nito. Basta maniwala lang sa sarili. Hindi makaatake ang slime dahil nababalot ito ng apoy. Nakita ni Hyun ang core nito. Kailangan nilang magmadaling masira ito bago pa ulit makarecover ang slime. Nag-ipon na ulit ng mana si Anhai sa kanyang arrow. Itinutok niya ang pana sa slime. Tumama ulit ito at lalo nang nabalot sa apoy. Nagmamadali naman sumugod si Sojun at Hyun para masira ang core. Tinusok ito ng sibat ni Sojun. Natalo nila ang slime. Habang sa labas naman sa harap ng department store ay nandoon ang mga reporter na inuulat sa bayan ang nangyayari, gayon din ang mga pamilya ng mga taong na-stranded sa loob na nag-iintay sa kanilang mga mahal sa buhay. Isa na din sa nag-iintay sa labas ay ang ama ni Sojun at si CLA. Nagtatanong si CLA sa kanyang lolo kung bakit sila nandoon. Binalikan ng ama ni Sojun sa kanyang isip ang naging pag-uusap nila ng kanyang anak. Saan ba kayo pupunta ngayon at iiwanan nyo sa aking pangangalaga ang inyong anak, tanong niya. Dahil sa trabaho namin ni Anhai at pupunta din kami sa department store, sagot ni Sojun. May department store ba na malapit dito? Muling tanong niya. May bagong gawa dyan na department store, ang pangalan ay Darien Department Store, sagot nito. At nagpaalam na ito na aalis na. Natigil ang kanyang pag-iisip nung tinawag siya ni CLA. Sabi ng reporter ay nabuksan na ang pinto ng dungeon, naglalabasan na din ang mga tao at merong mga sugatan. Lumabas din mula dun si Hunter Song Suyen kaya nilapitan ito ng mga reporter. Nag-aalalang nakatingin ang ama ni Sojun na nag-aabang kay Sojun at Anhai. Nagningning ang mga mata ni CLA nang makita ang magulang. Si mommy at daddy turo nito. Ano? Tanong ng lolo. Sabay-sabay na lumabas sina Sojun, Anhai at Hyun na pagod na pagod. Mommy, Daddy, humahanggos na sigaw ni CLA patungo sa mga ito. CLA, lumuhad ang dalawa at tuwang-tuwa sinalubong ito.